Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roldan. At ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Bago ko simulan ang pagbabahagi ay ipapaliwanag ko muna ang estado ng buhay ng aking pamilya at ang tirahan namin. Bata pa lang ako ay nangangamuhan na ang mga magulang ko. Sa matandang itago na lamang natin sa pangalang Mang Bert. Etong si Mang Bert Herset ay may malaking negosyong manukan at babuyan. May kaya ito sa buhay. Marami siyang mga tauhan sa malawak na babuyan at manukan, at isa ang mga magulang ko sa kanyang mga tauhan. Dahil sa kabaitang ipinapakita ni Mang Bert sa mga tauhan niya, kung kaya't nagtagal sa pangangamuhan ng mga magulang ko sa kanyang poder. Pero noong naging maayos ng takbo ng buhay namin at nabibili na ng mga magulang ko ang mga pangangailangan namin sa buhay, ay pinahinto ni tatay sa pagtatrabaho si nanay. Siya na lamang umano ang magtatrabaho at mag-focus na lamang si nanay sa pag-aalaga sa aming magkakapatid noon. Sumang-ayon naman si nanay sa kagustuhan ng aking ama. Magmula nang umalis si nanay ay sunod-sunod ng swerteng dumating sa buhay namin. Hanggang sa dumating ang pangyayaring biglang nagkasakit ang aking ama. Napagpasyan kung ako na muna ang pansamantalang pumalit sa kanya sa pagtatrabaho sa babuyan. Sigurado ka ba anak sa desisyon mong ikaw muna ay magpapalit sa akin sa trabaho, kina Boss Bert? Minsang tanong ng aking ama sa akin habang mayat-maya ang pag-ubo nito. Tumango naman ako at sinasabi sa kanyang sigurado ako sa desisyon ko noon. Isa pa, 18 na ako kaya hayaan niya na akong magtrabaho na muna kina Mang Bert. Pangarap ng aking amang makapagtapos ako sa pag-aaral at sa Manila magtrabaho noon. Ayaw niya kasing matulad ako sa kanya na habang buhay na lamang na naninilbihan sa babuyan at manukan ni Mang Bert. Kahit naman kasi mabait si Mang Bert at maayos naman ang pagtatrabaho ni tatay noon, iba pa rin yung makapagtapos ako ng pag-aaral at makakuha ng desenteng trabaho. Minsan niya pang sinasabi sa akin na kung susubukan ko lang umanong magtrabaho sa pinagtatrabahuhan niya, tiyak ay iiyak ako sa sobrang bigat ng mga sako-sakong pagkain ng mga baboy at manok na hahakutin. Maglilinis ako ng mga pinagdumihan ng mga hayop at sobrang baho nun. Nakakasulasok sa ilong. Maswerte na lamang umano kung gagawin akong tagabantay sa mga alagang hayop ni Mang Bert. Dahil hindi mabigat ang gawain na yon. Magbabantay ka lang ng mga alagang hayop at ang ibang mga trabador na ang bahalang maglinis at magpakain. Basta ang gagawin ko lang ay bantayang maigi ang mga alagang hayop at sisiguraduhing walang kulang. Mapaumaga man o sa gabi, ako madistino nun. Talamak kasi ang nakawan sa lugar namin kaya't mas pinaigting pa ni Mang Bert ang pagpapabantay sa mga alaga niyang hayop. Ayon kasi sa kanya, manakawan lamang siya ng isang pirasong baboy ay malaking halaga na ang mawawala sa kanya noon. Kaya dapat ay bantayan talagang maigi ang kanyang mga alagang hayop. Dahil sa oras na manakawan siya, kung sino man ang magkataong magbabantay sa mga alaga niyang hayop noon, hindi siya magdadalawang isip na tanggalin ito sa trabaho. Noon ngang nakapasok na ako ng trabaho, unang araw ko pa lamang ay may nahuli na ako magnanakaw noon. Kamuntikan na noong nakawin ng manok kaya't walang pagdadalawang isip na hinabol ko yon. Saktong paglusot nito sa butas ng pader, ay agaran ko itong nahawakan. Kung kaya't saglit kaming nagpangbununon pero hindi naman naglaon ay nahuli ko at naisuplong kay Mang Bert na magnanakaw na ito. Abay, bagong-bago ka pa lang sa trabaho mo. Nagpakitang gilas ka na kaagad ah. Napakatapang mo bata.
Gusto ko yung ugali mong palaban. Simula ngayon, hindi ka na maglilinis at magpapakain sa mga alagang hayop pa. Ililipat kita ng trabaho. Magiging kabilang ka na sa mga nagbabantay sa mga alaga ko. Dodoblihin ko yung sahod mo. May bonus ka pa sa akin kapag nagsipag ka. Ano? Payag ka? Tanong sa akin ni Mang Bert nang kausapin niya ako matapos kong i-report sa kanya ang tungkol sa nakawang nangyari. Namangha naman ako sa inalok sa akin ni Mang Bert noon. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at agaran ko ng sinunggaban ng alok niya. Magpapatumpik-tumpik pa ba ako, Sir Seth? Pagkakataon ko na yun para gumaan ang trabaho ko. Isang araw pa lamang kasi ay naramdaman ko na ang pagod noon. Nagkataon ba namang may dumating na sako-sakong pagkain ng mga alagang hayop At mula sa bungad ng dalawa na bakanting lupa ni Mang Bert, ay hinakot namin na mga katrabaho ko yun papunta sa Kamalig. Siguro, sa tansya ko ay mga nasa 7 minuto o higit pa ang paghakot namin papunta sa Kamalig na yon. Kaya naman nabigla ang katawan ko ng araw na yon. Teka ho, ano po ba yung gagawin ko, bossing? Magbabantay lang po ba ako sa mga alagang hayop ninyo? Tanong ko sa kanya. Sinabi naman itong gagawin niya akong kanang kamay gaya ng aking ama. Lahat ng mga nangyayari sa trabaho ay ire-report ko sa kanya. At kung may problema man sa trabaho ay sasabihin ko kaagad sa kanya noon. Nang sa ganon, ay masolusyonan kaagad at hindi na lumaki pang problema. Tsaka, huwag umano ako mag-alala dahil hindi lang naman ako nag-iisang magbabantay sa babuyan. Dahil may dalawa pa akong mga kasamahang nakatuon talaga ang pagbabantay. Ang gagawin ko na lamang umano ay magmamasid-masid noon. At nga pala, may ituturo rin ako sa iyong isang bagay para mapanatili mong malusog at maayos ang pangangalaga rito. Pero isang bagay lang ibibilin ko sa iyo at palagi mo itong pakakatandaan. Huwag na huwag mong sasabihin sa ibang mga kasamahan mo ang bagay na ipapagawa ko sa iyo. Kahit kanino pa, huwag mong mababanggit sa kanila ang mga bagay na ituturo ko. Maliwanag ba? Wika nito. Kinakabahan man dahil hindi ko alam kung ano ay papagawa sa akin ni Mang Bert, ay tumango at pilit na ngumiti yon. Makakaasa po kayo, Mang Bert. Hindi ko ipagsasabi yung mga bagay na ituturo niyo sa akin. Alam mo kasi, ang ama mo, marami na siyang nalalaman tungkol sa akin at kung bakit napanatili kong malago ang aking hanapbuhay. Halos lahat na yata ay naituro ko sa kanya. Kung di mo na itatanong, mataas ang posisyon ng ama mo dito sa pinagtatrabahuhan niya. Siya yung taga-mando sa mga trabahador. Siya rin ang nasusunod sa lahat. Kaya nalungkot talaga ako nang tinamaan ng sakit ang ama mo. Pero ngayon nandito ka na't mukhang nagmana ka naman sa kanya. Ikaw na yung papalit sa kanya. Pero kung sakali mang babalik siya, dalawa na kayong magmamando sa mga trabahador ko. Mahabang payag ni Mang Bert na siyang ikinagulat ko noon. Ang buong akala ko kasi ay simpleng trabador lamang si tatay sa manukan at babuyan. Kaya pala sa tuwing pupunta ako sa pinagtatrabahuhan niya noon, ay napapansin kong palagi niyang kausap si Mang Bert. Yun pala ay higit pa sa pagiging tagalinis ng dumi ng mga hayop ang trabaho ni tatay noon. Sobra-sobra naman ang pasasalamat ko sa matanda dahil sa ibinigay niyang trabaho. At hindi lamang yon. Binigyan niya pa ako ng paunang sahod dahil sa malaki ang tiwala niya sa akin gaya ng pagtitiwala niya sa aking ama noon. At alam niyang hindi ko umano siya bibiguin. Kinabukasan nga mga kagiliw ay pumasok na ako ng trabaho. Dahil sa excited ako ay nakalimutan kong banggitin sa aking ama ang tungkol sa kung ano ang magiging estado ng trabaho ko sa poder ni Mang Bert. Medyo may kalayuan ang bahay namin sa pinagtatrabahuan ko noon.
Kaya napagpasyahan kong magstay in na lamang sa Kamalig kung saan naroroon rin ang ibang mga kasamaan ko sa trabaho. Kapag ganun kasi, ay makakapagpahinga ako ng mahaba-habang oras pagkatapos ng trabaho. Pumayag naman ang aking ama dahil tiwalang-tiwala naman siya sa mga kasamaan ko. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ay naging maayos naman ang trabaho ko. Natuwa si Mang Bert sa naging serbisyo ko dahil sa nakitaan niya umano ako ng kasipagan. Lahat kasi ng iniutos niya sa akin ay sinusunod ko noon. Hindi ako nagrereklamo at malinis kong natatapos ang mga ipinapagawa niyang trabaho. Isang araw, matapos kong isiwalat ang lahat ng mga nangyari sa pinagtatrabahuhan ko kay Mang Bert, ay nagulat ako nang abutan niya ako ng pera at isang bote ng alak bago nagsabing, "Mag-inom muna kayo ng mga katrabaho mo. Basta, wag lang magpakalasing at higit sa lahat ay gawin ninyo ang mga trabahong nakaatang sa inyo ha. Maliwanag ba?" Tumango ako sa sinabi ni Mang Bert. Nagpasalamat bago ito tuluyang iniwan. Nang gabing yun ay masaya kaming nag-iinuman ng mga katrabaho kong sina Mang Enteng at Leo. Tuwang-tuwa pa sila dahil nagbigay na naman ng alak si Mang Bert noon. Pwede naman kami mag-inuman dahil wala na kaming trabaho. Ibang tagabantay na ang nakatoka ng gabing yon. Makaraan lamang ang mahigit 2 oras ay kapwa lasing na kaming 3. Kaya nagkalabasan na ng saloobin. Alam nyo, kahit dito na ako tumanda sa trabahong ito, ayos lang sa akin. Wika ni Mang Enteng nang medyo lasing na. Bakit naman po, Mang Enteng? Kasi napakabait ng amo natin. Abat bukod doon, makakalapit ka sa kanya kaagad kapag may mga matinding pangangailangan yung pamilya mo. Hindi ka tatanggihan ni Boss Bert. Naku, mabait, matulungin. Kaya tingnan mo, doble-doble ang biyayang dumarating sa kanya palagi. O nga naman, ako rin eh. Naalala ko nung unang pasok ko pa lang, biglang naaksidente yung lola ko. Nung sinubukan kong lumapit kay Bossing para manghiram ng pera, hindi nagdalawang isip na tulungan ako. At ang pinakamaganda pa, hindi niya pinapabayaran sa akin ang perang binigay niya. Kaya nga nagsisipag talaga akong maigi para masuklian yung kabutihang ginawa sa akin ni Bossing eh. Sigundang tugon ni Leo na sinisinok pa dahil sa kalasingan nun. Sa mga sinasabi nila, ay doon ko mas lalong napatunayang mabait pala talaga ang amo namin. Hindi lang ito bastang amo, dahil nagmamalasakit ito sa mga trabahador niya. Makalipas ang ilang sandali at sa pakiwari ko ay pasado 9:00 na ng gabi noon. Nang bigla kaming nakarinig ng huni ng ibon at nakakakilabot yun sa pandinig ko. Napatayo naman bigla ang katrabaho kong si Mang Enteng at agad naghinugot ang karet. Langya naman oh! Andyan na naman ang punyemas na aswang na yan. Puisit talaga. Naririndi na ako sa mga yan eh. Gigil na sabi ng matanda nun. Napakunot-no ako at nagtataka kung ano ang pinagsasasabi ni Mang Enteng. Ilang linggo na kasi ako nagtatrabaho ay wala naman akong nababalita ang aswang. Aswang? Naku Mang Enteng, baka ibon lang po yun. Kaya ano ba yung pinagsasasabi niyong aswang? Sabi ko sa matanda nun. Ay nako Roldan, iho. Marami ka pang hindi alam dito sa pinagtatrabahuhan natin. Tugon niya. Sinabi niyang kung gusto ko umanong malaman ng totoo, sumunod ako sa kanilang dalawa ni Leo. Papatunayan niya umano sa akin na totoo ang mga aswang. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang kaming nagulat ng biglang nagkagulo ang mga alagang baboy sa kulungan. Kaya naman kaagad na nagpulasan kami mula sa pagkakaupo
at kanya-kanyang takbuhan palabas ng kamalig nun. Kagad naman akong nagtungo sa likuran ng kamalig kung saan nakapwesto ang ibang mga alagang hayop. Samantalang ang mga katrabaho ko naman ay tinungo rin ang ibang parte ng kulungan ng hayop para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makarating na ako sa likuran, ay gayon na lamang ang pagkasinda ko. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may malaking ibong kulay itim ang dumaan sa harapan ko. Kung kaya'y bigla akong nawalan ng balanse at agarang sumadsad sa lupa. Masyado kasing mabilis ang pagtakbo ko kaya huli na nang huminto ako sa pagtakbo nun. Pagkabagsak ko sa lupa ay tumama ang kanang paa ko sa nakausling bato. At dahil sa lakas ng pagkasalampak ng paa ko nun, pakiramdam ko ay may matulis na bagay ang bumaon sa binti ko. Nang gabing yon ay biglang nawala ang tama ng alak sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang napakasakit na pagbaon sa binti ko ng bagay na nakausli na yon. Napamura pa ako sa labis na sakit at halos mawalan ako ng ulirat na mga sandaling yon. Agad na humingi ako ng tulong sa mga kasamahan ko at tinawag sila pero ganun na lamang ang gulat ko nang sa walang sabi-sabi ay nakita ko ang napakalaking pusang umaangil na dahan-dahang naglalakad papunta sa pinagbagsakan ko. Pinalot ako ng takot sa sarili dahil sa kasindak-sindak ng itsura ng pusang yon. Nung makita ko na ito sa malapitan, hindi ko alam kung matatawag ba yung pusa o ano dahil kakaiba talaga ang wangis nito. Sobrang nakakapangilabot kong pagmasdan. Sa bawat hakbang at pag-angil na naririnig ko mula sa nilalang, ay halos hindi na ako makagalaw. Nagpipigil rin ako ng hininga dahil pakiramdam ko anumang sandali at konting galaw ko lang at pagkakamali ay hindi mag-aalinlangang sasakmalin ako ng nilalang na yon na malapit na sa harapan ko. Walang iya! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lumapit! Pasigaw kong bugaw sa napakalaking nilalang na naglalabasan na ang mga nakausling ipin na mga sandaling yon. Nilakasan ko ang loob ko at pilit na itinataboy ang nilalang pero ang buong akala ko ay matatakot ito sa ginawa kong pagbugaw habang paika-ika akong tumayo. Pero nagkamali ako nun. Sa kadahilanang bigla na lamang ako nitong sinunggaban at agarang pinuntirya ang sugatan kong binti at mabilisang ginawaran ng kalmot. Muli ay malutong akong napamurat malakas na sumigaw dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Lalo na nang nararamdaman ko ang paghagod ng matalas na kuko ng nilalang na yon. At pakiwari ko ay nasama yata ang balat ko noong kalmutin nito ang binti ko. Anak ng namano! Walang iya ka talagang nilalang ka! Nanggigigil kong sigaw at agarang umiwas sa muli nitong pagdamba sa akin. Pero sa ikatlong pagkakataon ay hindi ako nakaiwas nun. Kaya naman kaagad na akong nadambahan ng nilalang at pilit na ikinakagat ang binti ko. Nagpupumiglas at sumisigaw na ako para makawala sa nilalang. Pero kahit anong pagpupumiglas ko mga kagiliw ay hindi ako nito binitawan. Bagkos ay mas lalo pang idiniin nito ang mga ngipin niya sa binti ko. Ang buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Kaya napapikit na lamang ako at napadasal sa taas nun. Mabuti na lamang at narinig ko ang boses ni Leo na sumisigaw. Nung imulat ko ang mga mata, ay nakita ko si Leo na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ko.
Mabilis na ibinato niya sa akin ang itak na hawak. Kamuntikan pang ang matamaan ang kamay ko ng itak na yon. Matapos yung ibato sa akin ni Leo, mabuti na lamang talaga at mabilis kong naiwas ang kamay ko. Nang makuha ko ng itak ay walang pag-aalinlangang hinataw ng taga ang nilalang. Tandang-tanda ko pang 3 beses ko yung sinaksak ng itak. Hanggang sa marahil ay nasaktan na ang nilalang na yon, kung kaya't bumitaw na ito mula sa pagkakagat sa binti ko. Kumaripas ng takbo palabas ng bakuran. Sandali pang nagkagulo ang mga baboy sa kulungan nang dumaan ang dugo ang nilalang. At maya-maya lang ay nakarinig na kami muli ng huni ng wakwak. At nagmumula yon sa pinasukang masukal na talahiban ng dambuhalang pusa na yon. Wala pang ilang segundo, may nakita kaming lumilipad na napakalaking ibon, habang patuloy pa rin yon sa paghuni. Sabi na aswang yun kamuntikan ka na pre. Rinig kong sambit ng katrabaho kong si Leo, at agaran na akong sinaklolohan. Nagsilapitan na rin ng iba pa naming katrabaho na kasalukuyang nakatoka sa pagbabantay ng gabing yon. Ayos ka lang pre? Pag-aalalang tanong ng katrabaho kong si Jose. Nang makalapit na at tinulungan akong makatayo nun. Langya, mukhang nasa maayos na kalagayan si Roldan. Tingnan mo nga't dumudugo na yung binti niya. Wika ni Mang Enteng na halatang nawala rin ang pagkalasing nun. Tara na, ipasok na natin sa barak si Roldan para magamot ko na kagad ang sugat niya. Saad naman ni Magdencio. Inalalayan na nga akong maglakad pabalik sa baraks. Ano ba kasing nakain mo at bigla kang humiwalay sa amin ni Leo? Ayan tuloy, ikaw ang pinunterya ng aswang. Sambit ni Mang Enteng na makapasok na kami sa kamalig at ginagamot na ni Mang Dencio ang sugat ko noon. Sinabi ko kay Mang Enteng na kaya sa likuran ng takbo ko kanina. Yun ay dahil naisip kong baka ang mga alagang baboy na nasa likuran ang puntahan ng nilalang. Hindi nga ako nagkamali nun. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka nag-iisip bago gumawa ng hakbang. Abay, mabuti na lang at napansin ni Leo na hindi ka nakasunod sa amin. Kaya hinanap ka niya kaagad dahil nag-aalala siyang baka may mangyaring masama sa'yo. Saad ni Mang Enteng bago ako inabutan ng maligamgam na tubig. Inumin ko daw umano yon para maibsan ang pamumutla ng labi ko. Pinayuhan niya rin ako sa susunod ay wag basta-basta hihiwalay sa grupo kung may mga ganong pangyayari uli. Mapatao man o hindi ang hahabulin namin nun. Dahil papano na lamang kung maulit muli ang nangyaring sinagupa ako ng ganong nilalang. Naging abala sila't nawaglit ako sa kanilang isipan. E di, napahamak na ako kapag nagkataon nun. Pasensya na po kayo Mang Enteng. Nawala rin kasi sa isipan kong sumunod sa inyo Siguro dahil na rin sa pag-aalala kong merong hindi magandang nangyari sa mga alagang hayop sa likuran ng kamalig. Hayaan mo na at nangyari na Basta sa susunod ay wag na maulit pa ang nangyari sa'yo ngayon ha. Dahil tiyak, mayayari talaga kami ni Bossing. Tugon ni Mang Enteng. Dagdag pang wika ng matanda. Mayayari sila kay Mang Bert kapag may mangyaring masama sa akin dahil kabilin-bilinan pa naman itong bantayan ako at alalayan nun, habang hindi pa nakakabalik ang aking ama sa trabaho. Matapos akong gamutin ni Mang Dencio ay nagwika itong mabuti na lamang at naalis niya kaagad ang laway ng nilalang sa sugat ko. Dahil kung hindi niya umano yon naalis, baka mahawaan pa ako sa pamamagitan ng laway ng aswang na yon. Amang Dencio, mawalang galang na po Itatanong ko lang po sana kung isa ba kayong albularyo. Kanina kasi nung pinagmamasdan ko kayo habang ginagamot ang sugat ko,
May mga binabanggit kayong orasyon. Iniihip niyo sa sugat ko yun. Payag ko sa matanda. Umayos muna ng upo ang matanda bago seryosong nagsalita nun. Aniya, isa lamang siyang simpleng manggagamot. Bukod doon ay wala ng iba. Nagpasalamat ako sa matanda dahil sa ginawa nito. Kinabukasan ay kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa akin. Simula rin nang malaman ng amo namin ang nangyari. Ang buong akala ko ay tatanggalin niya ako sa trabaho dahil doon. Kinabahan pa ako nang kausapin niya ako ng masinsinan pero nang magkausap na kami, nagkamali ako sa inakalang matatanggalan ako ng trabaho. Dahil mas pinuri niya pa ako sa katapangan ko umanong makipagsagupa sa ganong nilalang. Tuwang-tuwa ito at sinabi niya sa akin na wala akong pagkakaiba sa aking ama. Bukod sa napakalakas ay napakatapang ko pa umano. Sa dami namin kagabi ay ako lang ang nakaisip na puntahan ang likuran ng kamalig. Kung nagkataong hindi ako pumunta sa likuran, tiyak ay nalapa na ang isa sa mga alagang baboy. Saan niya pa? Naroroon pa naman sa likuran ang mga malalaking alagang hayop na pwede nang ibenta. Dahil nga sa ginawa ko ay napagpasya ni Mang Bert na sabihin sa akin ang pinakatatago niyang lihim. Nang araw na yun mismo, ay nalaman ko ang tinatago niya. Sa kadahilan ng itinuro niya sa akin ang mga ritual para patuloy na swertehin at palaging malakas at mapanatiling walang sakit ang mga alagang hayop niya. Simula ngayon, ipagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat ng mga alaga kong hayop pa. Ikaw na ang bahalang mag-uusal ng mga orasyon at magritual tuwing mataas ang buwan. Tuwing Martes at Biyernes naman, ay mag-uusal ka ng orasyon at alayan mo ang mga gabay na nagbibigay sa akin ng swerte sa buhay. Mahabang bilin sa akin ang amo kong lalaki noon. Pero hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang magwika sa akin si Mang Bert. Alam kong kaya mo ang lahat ng mga ipapagawa ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Dahan-dahanin ko lang pagtuturo sa iyo ng mga proseso ng orasyong uusalin mo, gaya ng ginagawa ng ama mo. Hindi ko mapigilan ang panlalaki ng mga mata nang marinig ko ang sinabi ni Mang Bert. Teka, paanong nangyari? Ang ibig ko pong sabihin, bakit hindi ko po alam na may mga nalalamang orasyon palang aking ama? Wala po kasi siyang nababanggit sa amin patungkol sa mga ginagawang trabaho dito. Sumeryoso ang mukha ni Mang Bert at sinabi niyang isang sekreto lamang ang ginagawa ng aking ama at walang pwedeng may makakaalam maliban sa kanilang dalawa. Sinabi niya ring napansin ko ba raw ang biglaang pag-angat ng buhay namin. Yun ay dahil sa mga pampaswerteng tinuro niya kay tatay noon. Kapag siniswerte siya, siswertihin rin umano ang aking ama. Kaya nga lang ang nakakalungkot, kung kailan natutunan ni tatay lahat ng mga ipinapagawa niya, saka naman yun biglaang nagkasakit. Nakikita ko sa iyong refleksyon ng ama mo, kaya malaki ang tiwala kong kaya mong tapatan ng tatay mo sa katapatang ginagawa niya sa akin. Huwag mo akong biguin ha. Huwag mo kayong mag-alala, Mang Bert. Ako na po yung bahala sa lahat. Pinapangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Gaya ng ginagawa ng aking ama. Tinapik-tapik ako ng 3 beses sa balikat ni Mang Bert. Nangako rin siyang lahat ng pangangailangan ko at ng pamilya ko ay ibibigay niya. Siya na rin umano ang bahalang magpapagamot sa aking ama. May alam siyang mga magagaling na doktor sa Manila. Sa katunayan nga sa susunod na araw umano ay napag-usapan na nilang dalawa ni tatay na dalhin ito ni Mang Bert sa Manila para doon patingnan kung ano talaga ang karamdaman ni tatay.
nang sa ganon ay mabigyan kaagad ng lunas yon. Dahil nga sa mga narinig ko, Sir Seth, ay mas lalo akong naingganyong gawin ang walang pag-aalinlangan ang mga bagay na ipapagawa sa akin ng mabait kong amo. Isang araw, habang nasa palengke ako at namimili ng mga pagkain para sa mga magulang ko, may napansin akong lalaking matalim na nakatitig sa gawin namin ni nanay. May hiwa yon sa kanang pisngi at sa braso. Nung titigan ko ang lalaki ay mabilis yung nag-iwas ng tingin at agaran ng naglakad papalayo. Napakunot noo ako at napatanong sa isipan kung bakit ganun na lamang kung makatingin sa akin ang lalaking yon, na para bang may nagawa akong hindi maganda. Baka may problema lang yon. Pangungubinsing wika ko sa sarili. Agad ko nang inayos sa lagayang bitbit ko ang mga pinamili ni nanay nun. Kakasahod ko lamang kasi ng araw na yon. Kaya umuwi na muna ako sa bahay at inaya si nanay na mamalengke para may katuwang siyang magbitbit ng mga pinamalengking pagkain at iba pa mga pangangailangan sa bahay. Ayos ka lang ba, anak? Untag na tanong sa akin ni nanay. Ano po yun, nay? Tanong ko sa kanya. Kako, ayos ka lang ba? Kanina pa kasi ako dito nagsasalita eh. Hindi man lang ako pinapansin. Sino ba yung tinitingnan mo dyan, ha? Sasabihin ko na sana sa aking ina ang tungkol sa lalaking masamang nakatitig sa amin. Pero noong tingnan ko ulit ang kinapepwestuhan ng lalaking yon, ay wala na yun doon. Saglit ko pang inilibot ang aking paningin para hanapin ang lalaking may hiwa sa muka. Teka, nasaan na kayong lalaking yon? Tanong ko pa sa aking isipan. Huy, ikaw talagang bata ka. Sabihin mo na lang sa akin kung pagod ka na para uuwi na tayo. Hindi yung tutulala ka na lamang riyan. Muling saad sa aking ng aking ina. Napapakamot na lamang ako sa aking isipan at nagwikang hindi pa naman ako napapagod. Mamili lamang siya ng mga gusto niya para hindi na siya magpabalik-balik sa palengke dahil wala siyang makakasamang tagabuhat ng mga pinamili niya. Sa pagdaan ng ilang sandali, natapos na kaming mamalengke ay hindi ko na nakita pa ang lalaking mahiwa sa mukha nun. Habang nakasunod lamang ako kay nanay, ay hindi na waglit-waglit sa aking isipan ang tungkol sa kakaibang titig na ipinukol ng lalaki sa akin. Hanggang sa makauwi na kami, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang lalaking nakita ko sa palengke. Paulit-ulit na tinatanong ng aking isipan kung sino ang lalaking yon at bakit ganoon na lamang kung makatingin. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan ko nang naisaulo at natutunan ang lahat ng mga lihim na aral na itinuro sa akin ni Mang Bert. Natanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam sa lihim na yon. Dahil ang mga kasamahan kong sina Mang Enteng ay walang kamalay-malay na kaya pala palaging malusog at halos hindi nagkakasakit ang mga alagang hayop. Yun ay dahil sa mga buhay na salitang inuusal ko sa tubig na iniinom ng mga ito. Tuwing sumasapit ang araw ng Martes at Biyernes, tuwing nagdarasal na ako ay pumupunta ako sa isang kubong palaging pinipwestuhan ni Mang Bert kapag bumibisita ito. Ang kubong yung mga kagiliw ay mahigpit na pinagbabawalan ni Mang Bert na pumasok ang iba kong mga katrabaho. Dahil sa oras na malaman niyang may ibang trabahanteng pumasok ron, maliban sa akin, ora mismo ay tatanggalin niya sa trabaho ng walang pagdadalawang isip. Kaingit ka naman, tol. Sa tinagal-tagal na namin nagtatrabaho kay Bossing, namumukod tanging ikaw lang talaga yung pinayagan niyang pumasok sa kubong malapit sa mga manukan. Ay, mali pala. Ikaw tsaka yung tatay mo. Kayo lang yung pwedeng pumasok sa loob ng kubo ni Mang Bert. Yun ay wika sa akin ni Leo isang umaga habang nagkakape kami. Araw ng Biyernes na kasi ng araw na yon.
at batid na ni Leo na muli na naman akong papasok sa kubo at mananatili sa loob ng mahigit 2 oras. Hanggang sa matapos kong usali ng mga orasyong ihinabilin sa akin ni Mang Bert. Kabilin-bilinan nitong dapat ay wala akong makaligtaan sa mga yon. Di isa man. Nang sa gayoy walang mangyayaring hindi maganda. Ano ka ba naman, tol? Huwag kang mainggit sa akin. May pinapagawa lang kasi si Bossing tuwing Martes at Biyernes. Pinapalinisan niya mabuti yung kubong yun para kapag bumisita sa kanya rito ay malinis at hindi amoy ipot ng hayop. Pagsisinungaling kong tugon sa kanya para hindi maghinala. Teka lang pre, sabihin mo nga sa akin, ikwento mo naman kung anong meron sa loob ng kubong palaging pinapalinisan ni Bossing sa'yo. Naintriga lang ako kasi bakit hindi kami pwedeng pumasok ron? Siguro may mahalagang bagay na pinaiingatan si Bossing sa'yo sa loob, ano? Kaya ayaw niya kaming papasukin dahil sa ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ko naman sa kanyang wala namang mahalagang bagay ang naroroon sa loob ng kubo. Sadyang pinapalinisan lang talaga ni Bossing ang kanyang pwesto. Tumangu-tangu naman si Leo na halatang hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko noon. Matapos naming magkape, ay agad na akong naghanda para sa panimulang trabaho ng araw na yon. Nang araw din yon ay naging abala ako hanggang sa kinahapunan ay hindi ko na malayang dumating pala si Mang Bert. Nalaman ko na lamang noong tinawag ako ni Leo at sinabihang ipinapatawag ako ni Bossing noon. Bakit raw ako pinapatawag? Pagtatakang tanong ko. Hindi ko alam tol eh. Basta ang sabi sa akin ni Bossing, hanapin kita at pupuntahin sa kanya sa kubo. Dalian ko raw at mag-aalas 6 na ng hapon. Baka nakalimutan mo raw yung binigay niya sa iyong gawain. Anya, natampal ko ang aking noo at nagwika ng, hala, oo nga no, patay. Yari ako nito kay Mang Bert. Tiyak umuusok na yung ilong nun sa galit. Sige na, dalian mo na lang pumunta. At baka masisanti ka pa. Mukhang wala sa mood si Bossing eh. Nakasimangot kasi siya kanina pagdating at ikaw agad yung hinahanap. Saan nito? O sige, pupuntahan ko na siya. Ikaw na muna yung magbantay dito ah. Bilin ko sa katrabaho ko noon. Halos lakad takbo na ang ginawa ko, makarating lamang sa bahay. At agad na nagbihis ako patakbo nang pumunta sa kubong yon. Dahil naroroon na si Mang Bert at naghihintay sa akin. Nang makapasok na nga ako sa kubo ay nakita ko si Mang Bert na nakaupo at naghihintay na nga sa akin noon. Kagad naman akong humingi ng paumanhin dahil sa naging abala ko sa ginagawang trabaho ko at nakaligtaan ko ang oras ng pagdarasal. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko sa pag-aakalang mapapagalitan ako noon. Pero mahinahon nitong nagwika sa akin na sa susunod ay wag na wag ko nang makakalimutan ang mga bilin niya. Hindi bali nang hindi ko magawa ang pang-araw-araw na gawain, basta't hindi ko lang makakaligtaan ang nakatalaga sa akin sa tuwing araw ng Martes at Biyernes. Pasensya na po talaga ulit, Mang Bert. Hindi na po mauulit. Muling paghingi ko ng tawad nun. Saglit na tumikim ang amo ko bago muling nagsalita. Nagsabi itong wag ko nang isipin mayon. Gawin ko na ang mga dapat kong gawin at sana'y wag nang maulit pa ang mga nangyari ngayon. Kagad nang nagsindi ng kandila si Mang Bert pero ang ipinagtataka ko ng mga sandaling yon. Kulay itim na ang kandila na kanyang sinisindahan at hindi na puti. Magtatanong pa sana ako kung bakit itim na kandila ang sinindihan. Pero napigilan ko yun nang magsalita siya. Aniya, alam niyang nagtataka ako kung bakit nagsindi siya ng itim na kandila. Pero napapanahon na umano para ituro niya ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin ko. Kung bakit labis-labis ang biyayang dumadagsa sa kanya noon. Itong ituturo ko sa iyo ngayon ay nasa panig ng kaliwa ito. Malakas ang orasyong babanggitin mo. Kaya mag-iingat ka sa bawat pagbigas ng mga kataga para
Wala ka matawag na ibang nilalang maliban sa papakainin mong gabay. Saan niya pa? Hindi na nga ako nagtanong pa dahil nag-umpisa ng magbigkas na mga panimulang orasyon si Mang Bert. Lumuhod ako sa harapan ng 3 pirasong mga nakasinding kandila at sumunod sa bawat pagbigkas ni Mang Bert ng mga orasyon sa kaliwa. Sa bawat pagbitaw ko ng mga kataga ay nararamdaman ko ang bigat sa dibdib na pakiwari ko ay para bang may nakadagang malaking tao sa likuran ko. Partikular na sa aking balikat. Ngalay na ngalay yun at nanlalamig pa. Dahan-dahan na ring sumasakit ang ulo ko na barabang sasabog na yon. Pakiramdam ko rin ay parang nilukuban ako ng malaking nilalang na hindi ko nakikita. Kaya't sobrang kilabot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, habang patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga kataga. Nang matapos nga naming gawin ni Mang Bert ang unang proseso, ay hindi ako nakakain kinagabihan. Dahil sa parang mabibiyak na ang ulo ko sa sobrang sakit nun. Ni ang gumalaw nga ay hindi ko na magawa. Kinabukasan, tinanong ako ng katrabaho ko si Mang Enteng kung ano ang problema at bakit hindi ako sumabay kumain sa kanila kagabi. Hindi niya umano ako na malayang kumain nun. Nagdahilan na lamang ako at sinabi sa kanyang pagod lamang ako kaya hindi ako nakakain kagabi. Isa pa ay busog ako dahil marami akong nakaing merienda kinahapunan. Nakita kong tumangu-tangu lamang si Mang Enteng at ipinagpatuloy na ang pag-iikot-ikot sa malawak na babuyan. Sa paglipas ng mga araw, Sir Seth, lahat ng mga itinurong ritual sa akin ng aking amo ay maigi kong tinandaan at inintindi nang sa ganon ay hindi ko matawag ang ibang nilalang. Maliban lang sa inaalayan ng dasal at pinapakain ni Mang Bert na mga gabay. Dahil yun ang nagbibigay sa kanya ng karangyaan. Sa tuwing may mga dumarating na swerte sa kanya ay binabahagian niya rin ako. Si Mang Bert na rin ang papaaral sa mga kapatid ko. Sinagot niya rin ang pagpapagamot ni tatay. Nalaman ko rin ang pinakatago-tagong sikreto ni Mang Bert. Yun ay ang pagiging isa niyang puting mambabarang. Pero kahit na isa siyang puting mambabarang ay hindi niya gawain ang pumatay ng mga taong inosente o walang matinding kasalanan. Sa halip, ang ginagawa niya ay ginamit niya sa mabuting pamamaraan ang pagiging isa niyang mambabarang. Pero nagwika rin siyang wag lamang siyang kantiin o maski isa man lamang sa pamilya niya. Dahil sa oras na may kumante sa kanya o sa pamilya niya na yon, hindi siya magdadalawang isip na kitilan ng buhay ang taong gumawa sa kanya ng masama at sa kanyang pamilya. Alam mo iyo, hindi naman ako masamang tao eh. Hindi gaya ng ibang mambabarang na pumapatay ng mga taong walang kamuang-muang. Ang sa akin lang, wag nila akong unahan dahil hindi ko sila aatrasan. Lalo na pag pamilya ng pinag-uusapan. Minsang wika pa sa akin ni Mang Bert nang kausapin niya ako. Dahil sa sinabi niya ay naglakas na rin ako ng loob na tanungin siya kung bakit ako ang napili niyang turuan sa mga bagay-bagay patungkol sa mga orasyon at bakit sinabi niya sa akin ang tungkol sa pinakatinatago niyang lihim. Ganoon na lamang ba kalaki ang tiwala niya sa akin at pamilya ko? Dahil sa lahat ng mga trabahante niya ay sa aming dalawa lamang ni tatay, sa amin lamang niya sinabi ang tungkol sa pagiging isa niyang puting mambabarang. Sa ngayon, ayoko munang sagutin niyang tanong mo. Ang mas maganda ay itanong mo na lamang yan sa ama mo. Kung bakit nga ba malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa? Tugon niya na may nanunuyang mga ngiti sa labi nun. Lumipas sa mga araw ay tuluyan ko nang natutunan ang lahat. Nagulat nga ako sa sarili ko mga kagiliw. Dahil sa loob lamang ng maikling panahon
ay mabilis kong naisaulo ang lahat ng mga itinuro sa akin ni Mang Bert. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho at sa mga nakaatang na responsibilidad na ipinapagawa ni Mang Bert, ay nakalimutan kong itanong sa aking ama ang tungkol sa sinasabi ni Mang Bert na kung gusto ko bang malaman kung bakit malaki ang tiwala niya sa aming dalawa ni tatay. Araw ng linggo, wala akong pasok nun. Inaya ako ni Mang Bert kasama ang isa ko pang katrabahong si Leo na pumunta sa sabungan. Paminsan-minsan, nagsusugal rin si Mang Bert at isa sa hilig niya ay ang magsabong. Nang naroroon na kami sa sabungan ay muli ko na namang namataan ang lalaking may tabas sa muka. Nung una ay hinayaan ko lang ang lalaki gawa ng baka nagkataon lamang. Pero habang tumatagal ay nagtataka ako. Sa kadahilanang sa tuwing sinisipat ko ang lalaki ay nahuhuli ko itong nakatingin sa akin. At sobrang napakasama ng titig niya. Naaakalain mong may ginawa akong masama sa kanya. Naitanong ko pa nga sa sarili kong nagkausap na ba kami ng lalaking yun o may nagawa ba akong hindi maganda sa kanya. Bakit ganun na lamang siya kung makatitig? Kumatulis na bagay lamang ang mga titig na ipinupukol niya. Malamang sa malamang ay bumulagta na ako sa lupa ng mga oras na yon. Isa pa, sa tuwing nakikita ko siya ay kakaiba ang pakiramdam ko. Yun bang tila sumisikip ang dibdib ko at parang may sumasakal sa leeg ko nun. Pero kapag ibinaling ko naman sa ibang direksyon ang paningin ko ay bumabalik naman sa normal ang pakiramdam ko. Pinilit ko na lang baliwalain ang kakaibang pakiramdam at kinausap na lamang ang katrabaho ko pero noong nasipat kong naglakad papalapit sa akin ng lalaki ay mas lalo ko pang naramdaman ang kakaibang presensya nito. Pakiramdam ko ay nagbabanggaan at nagbabangayan ang presensya naming dalawa. Langya, mukhang may tangan sa kaliwa rin yung taong yun ah. Sambit ko sa isipan ko nang hindi tinatapunan ng tingin ng lalaking papalapit. Bata, may atraso ka pa sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan yon kaya mag-ingat-ingat ka sa pupuntahan mo at sa pagtulog mo. Baka isang araw, hindi ka nalang magising. Nakangising pagbabanta ng lalaki sa mahinang boses ng tuluyan na itong makalapit. Teka ho, anong atraso yung pinagsasasabi niyo? Pagtatakang tanong ko. Nagulat naman ako nang ituro ng lalaki ang mukha nitong may bangas at nagsalita ng, nakikita mo ba to? Ikaw ang may gawa niyan. Napakahambog mo. Nakangising wika niya, sabay naglakad na papalayo. Magsasalita pa sana ako para itanong rito kung ano ang ibig niyang sabihin at bakit nasabi niyang ako ang may gawa sa bangas na nasa mukha niya pero mabilis pa sa 4:00 nakalayo yon. Gulat at napaigtad naman ako nang lumapit sa akin si Mang Bert at tinanong kung ano ang sinasabi sa akin ng taong lumapit ngayon lang. Mukha umano kasing kahina-hinala ang mga kinikilos ng lalaki. Dahil sa ayaw ko namang magsinungaling sa amo ko, sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga sinabi sa akin ng lalaking yon. Kilala mo ba yung taong yon? Tanong niyang muli. Umiling ako at sinabi sa kanyang hindi ko kilala ang lalaking lumapit sa akin. Pinayuhan niya naman ako mag-ingat at huwag basta-basta makikipag-usap kanino man. Tumango ako bilang tugon sa mga ipinayo sa akin ni Mang Bert. Gabi na nang bumiyahe kami pauwi ni Mang Bert noon. Napasarap kasi ang inuman nila ng kanyang kumpare dahil, syempre, nanalo naman sa sabong. Ako naman at si Leo, patikim-tikim lamang ng alak. Dahil hindi kami pwedeng malasing at walang magmamaneho sa sasakyan ni Mang Bert pauwi ng bahay.
Hinayaan lang naming maglasing ang amo namin dahil kahit na wala kaming pasok ng araw na yun ay bayad naman. At isa pa ay binigyan niya rin kami ng bonus dahil nanalo nga siya sa pustahan. Sa pagdaan ng mga sandali, habang nasa biyahe kami ay panay pa ang aming kwentuhan tungkol sa kanyang muling pagkapanalo sa sabong. Noong natapat na kami sa daanang wala ng kabahayan, ay mas binilisan pa ni Leo ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ayon na rin sa utos ni Mang Bert, dahil nasusuka na umano ito. Sinabi pa nga namin ni Leo na pwede naman kaming huminto sa tabi ng daan para mailabas ni Mang Bert ang lahat ng ininom niyang alak. Nagwika naman ang matandang hindi kami pwedeng huminto sa walang kabahayan dahil delikado umano ang lugar na kinaroroonan namin noon. Marami ang nagpapabalitang may aswang na nangaharang sa daan na yon. At yun na nga, mas binilisan pa ng katrabaho ko ang pagmamaneho. Makarating lamang kami sa kabahayan. Pero noong paliko na kami ay nagpreno ng malakas si Leo, na naging dahilan kaya't kamuntikan ng sumubsob ang mukha ko sa harapan ng sasakyan. Napamura pa ako at sinabihan ng katrabaho kong mag-iingat naman siya sa pagmamaneho. Hindi porket pinapabilisan ni Bossing ay talagang ihahataw niya na. Papasensya na tol. May nakita lang kasi akong taong biglang tumawid kaya biglaan akong nagpreno. Bossing, ayos ka lang ba dyan? Tanong niya sa amo namin nang hindi ito nililingon. Nung hindi ako nakarinig ng tugon mula sa likuran namin ay umayos ako ng upo at binuksan ang ilaw. Mang Bert, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Pero wala pa rin kaming nakuhang sagot kaya nilingon na namin at inalam kung ano ang nangyari sa kanya. Walang hiya kayo. Tanong kayo ng tanong riyan. Abay, tulungan niyo ako rito. Mahina ngunit mariin na wika sa amin ni Mang Bert. Kamuntikan pa kaming natawa ni Leo nang makita namin parang paslit ito na naipit sa upuan. Gawa ng tumalsik pala siya ng malakas. Nung magpreno si Leo ng sasakyan ay naipit ang kanyang braso sa ilalim ng upuan na kinauupuan ko. Naku po, pasensya na po bossing. Hindi ko sinasadya. Sumatsad kayo yan sa saig ng sasakyan. Bulalas na wika ni Leo nun. Sinabi ko naman sa kanyang ako na ang bahalang mag-ayos kay Mang Bert. Tingnan niya na lamang ang sinasabi niyang taong mabilis na tumawid sa kalsada. Dahil baka mamaya ay nasagasaan niya na pala yun nang hindi napapansin. Sige pre, sandali lang titingnan ko lang. Akmang lalabas na sana ang trabaho ko ng sasakyan mga kagiliw. Nang sana pansin ko na biglang natigilan ito at nagwika ng, ano yun? Pre, tingnan mo dali. Kaagad naman akong napatingin sa gawi kung saan nakaturo ang kanyang kamay. Nang tingnan ko ang sinasabi niya, ay natanaw ko ang isang hindi pangkaraniwang laki na baboy ramo. Nakatutok kasi ito doon sa may mismong ilaw ng sasakyan. Aswang ata yan sabi ni Leo. Dali, paandarin mo na yung sasakyan. Umalis na tayo dito. Utos ko sa kanya. Dali-dali na akong lumipat ng upuan at inayos ng upo ang nakabulagtang si Mang Bert. Dahil sa kalasingan, sa kamalas-malasan pa nga, pagkabuhat ko sa kanya para ayusin ay bigla itong sumuka. Umalingasaw ang napakabaho at maasim na amoy na nagmumula sa isinuka ng matanda. Mang Bert naman umayos po kayo ng upo. Baho ng suka nyo. Dapat pinigilan niyo muna yan Wika ko sa matanda. Hindi naman sumagot ang amo namin. Bagkos ay napapikit na lamang ito habang nagtatawag ng uwak. Nung mapagtanto kong medyo natigil na sa pagsusuka si Mang Bert, pinaupo ko na ito sa kinauupuan niya.
Matapos ko siyang ayusin sa pagkakaupo ay bumalik na ako sa upuan ko. Nung papaandarin na sanang muli ni Leo ang sasakyan, nagulat kami nang biglang binuksan ni Mang Bert ang pintuan nito. Nagmamadaling lumabas para ipagpatuloy ang kanyang pagsusuka. "Langya naman, Mang Bert, bakit po kayo lumabas?" Bulalas ko at agad na ring lumabas ng sasakyan. Sa pag-aalala ko sa amo namin ay nawaglit sa isipan ko ang tungkol sa aswang na sinasabi ni Leo. Nagmamadali na akong umikot sa likuran ng sasakyan. Sinundan ng amo namin. Naabutan ko naman siyang nakatungo at patuloy pa rin sa pagtatawag ng uwak nun. Narinig ko naman na sumisigaw si Leo at tinatawag ang pangalan ko. Sinabihan ko naman siyang sandali lang at aakayin ko si Mang Bert pabalik sa may sasakyan nun. Nakailang segundo na ako sa paghihintay na matapos si Mang Bert sa pagsusuka. Nang sa makaramdam ako ng pamimigat ng katawan at pagsikip ng dibdib. Saglit kong iginala ang aking mga mata at doon ay namataan ko ang isang lalaking nanlilimahid sa langis, marahang naglalakad palapit sa kinatatayuan namin nun. "Mang Bert! Pumasok na kayo sa loob ng sasakyan, dalian nyo na oh!" Bulalas kong utos sa matanda. Kahit na hindi pa ito tapos sa ginagawang pagsusuka, kinaladkad ko na siya pabalik ng sasakyan. Sakto namang pagkapasok ni Mang Bert ay siyang paglapit sa akin ng nilalang na yon. Bago pa man ako makapag-usal ng poder sa katawan, mabilis niya akong hinablot sa braso at walang pag-aalinlangang inihambalos sa lupa. Sa lakas ng pagkahambalos niya, naramdaman ko ang paglagotok ng buto ko sa tagiliran. Mukhang nabalian yata ako ng tadyang. Nang maramdaman ko naman ang dahan-dahang pagbaon ng matutulis na kuko ng nilalang na yon, napaigik ako at napangiwi. Pakiwari ko ay panandaliang kumalas ang aking kaluluwa. Bumalik lamang ang wisyo ko nang muli na naman akong kaladkarin ng aswang at inihambalos sa lupa. "Hayop ka talaga! Walang hiya ka! Sakit ng ginawa mong animal ka!" Galit kong sigaw at pilit na nagpapakawala ng orasyon. Matapos kong magpakawala ay saka pa lamang umatras ang nilalang. Doon ay tinitigan ko itong maigi. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung lalaking may bangas sa mukha. Bago pa man muling madambahan ako ng nilalang ay mabilis na akong nag-usal ng poder sa katawan. Nagpakawala ako ng tigal po. Galit na nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang patakbong lumapit sa akin at muli na naman akong dinambahan nun. "Walang hiya ka! Bakit hindi umiepekto yung ginawa kong pag-uusal? Napakalakas naman ng aswang na to." Sambit ko sa sarili ko nun. Sandali akong natigilan habang iniinda ang sakit na nararamdaman mula sa kalmot na ginawa ng nilalang. Noong maalala ko ang pinahawakan sa akin na punyal ni Mang Bert, kanina ay hinugot ko yun sa bulsa habang patuloy pa rin ako sa pakikipagbuno sa nilalang. Pagkahugot ko ng punyal, mabilis ko itong itinarak sa nilalang na yon. Hindi lamang 3 beses ang ginawa kong pagtarak nito sa dibdib niya. Nung una pa nga ay dumulas lamang ang punyal sa katawan niya dahil sa nanlilimahid na langis nito sa buong katawan na halos ipangligo na yata at napakabaho ng amoy na umaalingasaw na magmula sa katawan nito. Nung bumulagta na sa lupa ang nilalang at nagpapakawala ng nakakakilabot na pag-atungal, ay naririnig kong sumisigaw na si Leo. Sumakay na umano ako at papaharurutin niya na ang sasakyan palayo. Bago pa man kami tambangan ng iba pang nilalang.
kung sakali mang magtawag ng kakampi ang nilalang na nakasagupa ako noon. Mabilis na akong sumakay bago pinaharurot ng takbo ni Leo ang minamaneho niyang sasakyan. Habol ang hiningang napahawak ako sa leeg dahil ramdam na ramdam ko pa ang pagkakasakal ng aswang sa leeg ko. Pakiramdam ko kanina ay katapusan ko na. Mabuti na lang talaga at naalala ko ang pinahawakan pala sa akin ni Mang Bert na punyal bago ito nakipag-inuman. Ayos ka lang ba, tol? Pasensya ka na hindi kita natulungan. Hindi ko kasi pwedeng iwan si Mang Bert. Tsaka wala akong laban dun, ha. Kita naman tong katawan kong patpatin, di ba? Kulang na lang pumirma ako ng bulatet. Susunduin na ako ni kamatayan. Paghingi ng paumanhin ni Leo. Siraulo ka talaga. Ang dami mo pang rason. Hindi mo na lang sabihin sa akin kaya hindi mo ako tinulungan dahil sa natatakot ka. Nang tingnan ko si Mang Bert, maimbing na itong natutulog at parang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami sa mga kabayan. Saka pa lang ako napahinga ng maluwag dahil alam kong ligtas na kami. Lalong-lalo na ang amo naming lango sa alak nun. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit hindi man lamang naramdaman ni Mang Bert ang aswang at bakit tinamaan siya kaagad ng alak. Gayong hindi naman siya dapat mabilis malasing. Kinabukasan ay kinausap ko ni Mang Bert. Humingi ito ng paumanhin dahil sa nangyari. Sinabi pa nito na kaya siya nalasing ng ganon katindi dahil binaklas niya pala lahat ng karunungan niya at ang mga medalyong nasa panig ng kaliwa at iba pa. Malaki naman daw kasi ang tiwala niya sa aking walang mangyaring masama sa kanya kapag nalasing siya. Kasama niya naman ako. Yun nga lang ay may nakapa siyang bukol sa noo at masakit yon. Nauntog daw ba siya kung saan kaya nagkabukol siya sa ulo. Palim na lamang akong natawa at nagpaalam na munang hindi ako papasok ng araw na yon. Uuwi na muna ako sa bahay namin dahil hindi ako nakauwi kahapon. Nang makauwi na nga ako, nakausap ko na masinsinan ng aking ama. Nalaman kong mula sa kanyang mga lahi pala kami mangkukulam. Kaya pala mabilis kong naisaulo ang lahat ng mga itinuro ni Mang Bert. Yun ay dahil sa dugo ng isang mangkukulam na nananalaytay sa aking angkan.